Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ikatlong sesyon ng ating 2025 Post-SONA Discussions. Live po tayo ngayon sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod-sunod na bagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon upang talakayin pa at maunawaan ng mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Mula sa mga paksa ng seguridad sa pagkain, pagpapaunlad ng ekonomiya, pagprotekta sa mga kapakanan ng mga manggagawa, pagbuti ng serbisyong medikal sa bansa, at marami pang iba. Lahat ng ito ay tatalakayin natin sa susunod na 2 araw. Kaninang umaga ay napag-usapan na natin ang tungkol sa seguridad sa pagkain, pag-unlad na ekonomiya, pangangalaga sa kalikasan, at pagtugon sa mga kalamidad. Kaya ngayong hapon naman, pag-uusapan natin ang paksang nagbibigay halaga sa pangkalahatang kapakanan ng ating mga kababayan, ang Health and Social Welfare Protection. Upang samahan tayo ngayong hapon, isang masigabong palakpakan para sa ating mga tauhan at panauhin. Department of Health Secretary Chidoro Herbosa, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, at PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy, Israel Francis Pargas. Isa sa pinakamahabang pinag-usapan sa SONA kahapon, ang kalusugan at ang kapakanan ng ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Kaya ngayon, palalawigin pa natin ang mga ito sa tulong ng ating mga panelists. Isa sa mga tumatak na sinabi ng Pangulo, pinaspasan na natin ang pagbabakuna ng mga bata. Sa DOH, kompletuhin na natin ang bakuna para matapos na sa lalong madaling panahon na kumpleto na lahat ang ating mga anak na nabakunahan na. Para po sa inyo, Secretary Herbosa, paano niyo ito maipapatupad itong direktibang ito? At kamusta na po sa yung ating mga vaccination campaign sa ngayon? Salamat, Yusek Claire. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam nyo, ang isang pinaka-importanting public health program ang pagbabakuna ng ating mga kabataan at mamamayan. Sabi nila, worth it na ma-prevent yung vaccine-preventable illness. Kasi diyan namamatay yung ating mga kabataan pag hindi sila nabakunaan sa measles, sa mumps, sa rubella, and all other vaccine-preventable diseases. So, ang target niyan, kada taon, dapat 95% ng about 2 million children makukumpleto yung about 16 vaccines. So, ang plano namin dito, tulong-tung ito, binibili ng pamahalaan ng national government ang iba't ibang klaseng bakuna. Meron kaming pentavalent, 5 sa isang bakuna. Meron kaming mga drops yun sa polio. Meron binibigay sa hepatitis, sa bagong panganak. May binibigay sa school age. So, ang kailangan namin tulong dito is the help of the local government and vaccine teams. And every year, meron kaming programa like itong susunod na September o October, ilo-launch namin yung school age vaccination. Meron kaming measles, rubella vaccination, catch-up. Meron kaming tetanus, diphtheria, at meron ding yung HPV para sa mga kababaihan, 9-year-old girls. Binabakunahan namin ng HPV para hindi sila magkaroon ng cervical cancer. First time po yun, yung HPV. Dahil prior to this administration, ang binibiling HPV vaccine lang ng pamahalaan para sa pinakamahihirap. Namungkahi ko kay Presidente, lahat na ng babaeng 9 years old, bili na at binigay naman yung budget for 2025. So this is the first time gagawin natin yung vaccination. Kung binibili niyo yun, 4,000 per dose yun, 2 doses, so almost 8,000. Anak ko lahat kasi babae. Kaya alam ko yung cost nito. And the government will pay for this sa lahat ng eskwelahan, babakunahan lahat ng mga bata. So kailangan namin ng tulong, mga volunteers, even the Rotary clubs help in, like when we eliminated polio, Rotary Club ang tumulong dyan. So this vaccination will happen with the help of local government, civil society, pati military and private sector,
para lahat ng bata kailangan mabakunahan. So, ibig niyo po sabihin, mga ilang taon ulit yung mga batang ito, sir? Our 16 vaccines, meron tayong vaccines for the children. Ito yung binibigay natin before 2 years old. Tapos meron tayo at school age, parang booster, at meron din tayo sa mga senior, yung mga pneumococcal, influenza na vaccine na binibigay natin sa mga matatanda, yung mga senior citizens. So lahat yan is the National Immunization Program. So, paano po makakatulong yung local government unit dito, katulad ng sinabi po niyo? Okay, so yung mga nagtutulong sa amin, yung vaccine teams composed of barangay health workers. Yung mga barangay health workers, sila yung mga tumutulong para mahanap yung mga batang kailangan bakunahan. So usually yan nasa health center or ngayon meron akong programang Purok Kalusugan na pinahahanap namin yung mga bata sa bahay na kulang pa ang bakuna para mabigay yung mga vaccines nila. So proactive kami. Parang ngayon, katatapos ko lang this morning with the First Lady, yung Lab for All sa Malabon. Part of the services na binibigay namin, nagbibigay rin kami ng bakuna sa mga nangangailangan ng bakunahan. So, Sec Ted, paano natin masasabi sa mga magulang na yung mga anak niyo po kailangan bakunahan para mas maging malusog? Kasi, di ba, nakaraang taon, parang kinatakutan itong bakuna eh. Tama, lalo na yung mga bagong bakuna at marami, pag nababasa ko yung social media, parang madaming tinatawag na anti-vaxxer. Madami silang, anong tawag dito, yung mga conspiracy theory na kung ano daw ang nilalagay sa bakuna. Hindi po totoo yan. In fact, nagpa-survey kami at nakita namin 85% of mothers gustong mabakunahan ang kanilang mga anak. So the demand is there. Akala lang natin maingay sa social media, but most mothers gusto nilang mabakunahan yung mga anak nila. So our job is to buy the vaccines, make sure nasa LGU siya, at make sure pag pumunta sa health center, may bakuna yung ating mga kabataan. So talagang kailangan din po natin yung mga barangay officials dito para ipaalam din sa kanilang mga kapitbahay, sa mga nasasakupan na may vaccine ang available. Correct. Whole of society to kasi yung dating at delivery ng vaccine may timing. So kailangan talaga ng coordination with the local health system, with the local mayors, with the local city health officer, municipal health officer, at pati yung civil society. Kasi yung iba nagko-contribute sila, hinahatid nila sa health center pag nagba-vaccination kami. Ayan, nako, maliwanag po yan. Iniulat din ng Pangulo ito. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty centers. Nariyan na rin ang 53 bukas centers sa 32 sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test, at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangang magpa-confine pa sa ospital. Asahan nyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. Pakibigyan nyo nga po kami ng kwento rito dahil marami po talaga nag-aabang ng mga serbisyo, libreng serbisyo dito sa bukas centers. Maganda yung storya nito, Yusek Claire. Matagal ako nag-work sa hospital, sa Philippine General Hospital, at talagang dagsa ang tao sa ospital. Kasi sa ospital, nung pinasa natin yung syntax law, na-modernize natin ang mga ospital. May CT scan, may ultrasound, may lab. Ang problema, yung mga local hospitals hindi masyadong nag-develop. Kasi nga, local funds ang ginagamit. So, ang nangyari, napuno ang mga public hospitals. Pero 80% na pumupunta sa public hospitals, DOH has 87, 80 to 85% hindi naman magpapa-ospital. Gusto lang magpa-x-ray, magpa-blood test, magpa-konsulta. So sabi ko, ilabas natin yan, ilabas sa regional hospital yan, dalhin sa komunidad. So tama, noong katatapos ng COVID, binigyan ako ng Santo Tomas, Pampanga ng isang temporary treatment and monitoring facility. Dito yung kino-quarantine natin, ina-isolate natin yung COVID. So ang ginawa ko, wala silang personnel, pinatakbo namin through our regional hospital, pero pinaalis ko yung hospital beds. It became an outpatient facility at naging siyang blockbuster. Talagang pinipilahan yung serbisyo kasi karamihan pupunta pa ng 1 hour to JB Lingad sa Angeles, sa San Fernando. So, nag-target kami na mag-build ng about 28 of this. Pero alam mo, by May, 53 na ang operational all over the Philippines. At all over the country, talagang ang nagpapatakbo nito, yung Department of Family Medicine, Family and Community Medicine ng aming regional hospital at yung mga emergency medicine doctors. Maganda itong sistema dito kasi bukas bukas hanggang 6 a.m. to 10 p.m. Nung araw, pupunta ka sa outpatient clinic ng ospital,
Pipila ka doon. Siguro, you go 1 hour, you line up for 2 hours. Pababalikin ka pa the next day for the x-ray, for the lab. Dito sa bukas, you can come at 6 a.m., matitingnan ka na ng doktor, magagawa na yung blood test mo, makukuha mo na yung reseta mo, makakaabot ka pa sa opisina ng alas 9. So, ganun din, pag umuwi ka after 5, bukas pa yung aming bukas center. So, talaga siyang very useful, lalo na sa ating mga working class, yung mga arawan, na pag nag-absent ka the whole day, wala kang kita, wala kang trabaho kasi dinala mo yung anak mo or loved one mo sa ospital. So, naging hit itong bukas center. Ngayon, 53 na yan, meron pa kaming ipapatayong almost 31 this coming year. Nasa GAA na. So again, napondohan yan. So dadami pa yan so that it will be available all over the country. So sa lahat ng probinsya magkakaroon yan. Naku, magandang balita po yan. Pero syempre, hinihiling din po natin ang tulong ng mga mayors, lahat ng opisyal po ng local government units. Ipaalam po ninyo ang bukas centers kung available na po sa inyong lungsod o sa inyong mga probinsya. So, yun po. Kasi kailangan po ma-disseminate itong information na to na may bukas centers na bukas sa kanilang lugar. Ayan. Bukod sa kalusugan, mahalaga ring nabanggit sa SONA ng Pangulo kahapon ang ukol sa pamamahagi ng murang pabahay para sa mga Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig, at murang pabahay. Habang pinapataas natin ang kalidad ng serbisyong medikal, mahalagang bigyang pansin din ang aspeto ng pamumuhay. Partikular na ang pabahay para sa mga Pilipino. Pakilatag nga po, Secretary Aliling, itong mga patungkol po dito at hakbangin ng inyong ahensya patungkol po sa murang pabahay. Magandang hapon, Yusek Claire. Malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo na dapat maging accessible ang pabahay para sa lahat. So ang ginawa po natin recently is in-expand natin yung flagship program ni PBBM na Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Ano ba ibig sabihin natin ng magiging accessible? Dapat bawat income segment ng ating lipunan merong available na housing program na pwede silang i-avail. So unlike before, kaya natin tinatawag itong 4PH ngayon na expanded 4PH, we expanded the modalities of the program. Dati po, condominium style ang pwede lang mag-avail ng 4PH. Ngayon po, in-expand natin to into horizontal o to yung mga subdivision-like developments, house and lot, or pwedeng lote lamang ang inyong bibilhin. Ngayon, ano bang epekto nito sa pagiging accessible? Ang hulog, i-relate natin to sa monthly amortization. Dati, ang hulog, using the normal 6.25% interest rate ng Pag-ibig, assuming 1.8 million po ang isang unit ng condominium, ito po yung ceiling price ng socialized housing natin sa condominium. Ang hulog po nito is 11,200. So, nyo naman po siguro na recently, meron pong linlaunch ang Pag-ibig na 3% interest rate program. Plus, ang 4PH po, ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, meron po tayong interest subsidy. Pag pinasok po natin itong interest subsidy, saka pag kinonsider po natin itong subsidized rate ng Pag-ibig, yung 6.25% po magiging 3%, tapos meron po tayong additional 2% na interest subsidy, yung 11,200 po na monthly amortization, magiging 5,800 na lang. So yun po ang naging epekto ng programa, 4PH program po ng Pag-ibig. Ngayon, sa vertical po yun. Pag pumunta naman tayo sa horizontal developments, ito yung house and lot o yung mga row houses, yung hulog po dati na 5,200. Pag kinonsider natin yung subsidized rate ni Pag-ibig saka yung interest subsidy na binibigay po ng national government, yung 5,200 a month po magiging 2,700 pesos na lang po ang monthly amortization. Ganun po kaganda at ganyan po pinalawak ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ang pagiging accessible ng bahay para bawat Pilipino. Ngayon, yung mga hindi pa rin kaya,
hindi pa rin kaya na maka-afford ng mga binanggit kong mga presyo, meron po tayong dinagdag ulit na modality. Ito naman po yung rental housing modality po ng 4PH. Ang frontline naman natin dito na ahensya will be the National Housing Authority and the NHMFC, yung National Home Mortgage Finance Corporation po, na pareho din pong katulad ng Pag-ibig, attached agency po ng DHSUD. Meron pa rin po tayo, yung talagang tinatawag nating nasa ISF areas, binuksan na rin po natin yung CMP program, yung Enhanced Community Mortgage Program natin. Ito yung ina-award natin sa bawat Pilipinong pamilya. Kung nasaan nakatirik po yung bahay nila, ina-award po sa kanila yung titulo nitong mga lugar na ito. Ang ano po dito, ang lahat po itong nabanggit kong modality, naka-integrate po dito yung tinatawag nating incremental housing. Ang ibig sabihin po ng incremental housing, kung ano muna yung kaya, yung basic specifications muna ang kayang bilhin, allowed po bumili ang bawat 4PH beneficiary nito. Then pag nakaluwag-luwag po, pwede po tayo mag-avail ng mga Pag-ibig house improvement loan para ma-improve naman po yung specifications, mapaganda po ninyo yung inyong mga tahanan. So ito po basically ang nagawa natin ngayon sa pag-improve ng programa ng ating mahal na Pangulo ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or 4PH. Ang tanong po ngayon, Sec. Aliling, yung mga gusto mag-avail, marami po tayong kategorya, yung binanggit niyo po, hanggang sa umabot na po doon sa talagang bibigay po yung lupa sa mga indigent natin na mga kababayan. Paano po silang mag-a-apply para maka-avail po nitong programa na to? Uunahin ko po yung mga gustong bumili, no? Either horizontal, ito yung mga subdivision type, or condominium. Simple lang po ang proseso ng, para mag-apply maging 4PH beneficiary. Number one, pumili kayo ng kahit anong socialized housing development na saan nyo gusto po bumili ng... Tapos, pwede na po kayong mag-apply ng 4PH loan, subsidized loan package sa Pag-ibig, either po dun sa developer na inyong bibilhan ng bahay, sa DHSUD, or diretso sa Pag-ibig. 2 steps lang po, uulitin ko. Pili kayo ng socialized housing na gusto nyong bilhin, pwedeng house and lot, pwedeng lote, then punta na po kayo sa developer, sa DHSUD, sa Pag-ibig, para mag-apply ng 4PH 3% loan. Ngayon, dito naman po sa CMP program, ang CMP po kasi ang finifinance ng SHFC, no, ng Social Housing Finance Corporation, ay yung community. So yung mga gusto magpa-orient, gusto ninyong yung community nyo mag-apply nitong programa na to, in-encourage namin kayo na mag-inquire na kayo diretso sa SHFC para mag-guide kayo paano ba ninyo ibubuin yung mga kooperatiba o mga homeowners association ninyo. And then pagdating po sa rental program natin, antayin po ninyo, in 2 weeks po, i-announce po ng NHA saan yung mga initial sites po ng rental housing po natin under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. So lahat po yan, in line po sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginagawa na po natin ang paraan na maging available po ang inventaryo. Yan naman po kasi una dapat na inventaryo, di ba? So paano ba namin ginagawang inihingkayat ang mga private developers na mag-produce ng socialized housing? Number one, pinadadali natin yung proseso, no, through streamlining and digitalization. At higit sa lahat, tinatanggal natin ang korupsyon sa DHSUD sa kasalhat ng mga ahensya, NHA, SHFC, Pag-ibig. Kasi alam po natin, para pumasok po ang private sector sa programa ng gobyerno, dapat na itaas natin yung credibility ng departamento at ng programa. Magagawa lang po ito pagtatanggalin natin ang corruption. So ang DHSUD po, strictly implemented po ang zero corruption policy. Salamat po. Salamat, napakagandang balita po niyan. So sa mga gustong mag-avail ng murang pabahay, abay mag-coordinate na po kayo sa tamang ahensya. At para naman po sa DSWD, sinabi ng Pangulo, tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4Ps. Hangad din natin na amyendahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Maitaguyod sila ang mga mahihirap.
Paliwanag nga po to Sec Rex dahil medyo napakalaki po talagang programa ito ng ating Pangulo. Well, magandang hapon, Yusek Claire. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam niyo, yung tinutukoy ng ating Pangulo ay yung flagship anti-poverty program ng ating bansa, yung 4Ps kung kilala natin. Yan ang pinakamalaki nating programa para mabali yung kahirapan na isasalin mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya kailangan amendahan yung batas kasi alam nyo, Yusek Claire, yung Pangulo natin nakatuon siya sa paglilinis ng listahan ng 4Ps. Marami kasi tayong naririnig na merong mga nandun sa loob ng listahan na dapat graduate na, may mga iba naman na nag-aantay para makapasok, meron naman na iba na hindi pa rin handa kaya kailangan manatili sa programa. Alam nyo, may good news lang nabanggit rin ng Pangulo kahapon. Alam nyo, mula nagsimula ang ating Pangulo hanggang ngayon, 1.4 million na pamilyang Pilipino ang lumikas na or graduate na sa programa dahil gumanda na yung buhay. Maayos na yung kanilang estado at tagumpayan ng ating Pangulo at tagumpayan ng ating programa. Ngayon, yung amendahan yung batas kasi doon sa batas ngayon, may nakalagay na 7 taon lang pwede mamalagi ang isang benepisyaryo sa programa. Alam nyo, Yusek Claire, dahil sa mga nangyari katulad ng COVID, yung inflation, talagang umatras yung iba nating mga mahihirap na kababayan. Kung dati-rate, dapat nakagraduate na sila. Ngayon, hindi pa sila pwede graduate kasi kulang pa yung panahon para talagang maiahon nila yung kanilang mga sarili sa kahirapan. Next year, merong nagbabadya na halos 2 milyon na pamilya na kahit na hindi pa maayos ang kanilang pamumuhay, mapipilitang alisin sa programa dahil sa panukala ng batas na yon. Pero dahil sa panawagan ng ating Pangulo, hindi na nila kailangan mangamba dahil aamendahan yung batas sa tulong ng Kongreso at ng Senado para yung mga hindi pa ready umalis sa programa, manatili muna. Kasi itong programa na to, namumuhunan tayo sa taong bayan, namumuhunan tayo sa Pilipino. This is an investment in human capital. Kumbaga, hindi pa tapos yung ating pamumuhunan, kailangan siguraduhin natin na hindi masayang yung natin. Kaya meron pang sektor talaga na kailangan maiwan sa programa. Yusek Claire, kung ma-imagine nyo, 2 milyon sa 4 na milyon ang mafo-force exit next year dahil sa provision ng batas. At can you imagine, pag inalis nyo sila doon, hindi pa naman maayos yung kanilang pamumuhay, babalik lang sila ulit sa kahirapan. So sayang lahat ng naipundar this past 13 years, sayang na natin sa kanila. Konting panahon pa, pero hindi naman ibig sabihin na wala tayong ipapagraduate. Pag nakita na ng mga social worker natin na handa na sila, dahil gumanda na yung pamumuhay, magagaya sila doon sa 1.4 million na pamilyang Pilipino na graduate dahil gumanda na yung buhay. Ang sa atin, ang batayan dapat ng pag-stay sa programa ay yung estado mo sa buhay. Hindi dahil may 7-year na provision sa batas na kumbaga finish or not finish, aalisin ka ng sapilitan. So siguro sa mga 4Ps beneficiaries na nanood kahapon ng SONA, good news to dahil tinignan talaga ng Pangulo yung kapakanan nila at yung estado nila sa buhay rather than yung pipilitin natin na ialis sila sa programa, masasayang ang pamumuhunan natin sa kanila at masasayang yung programa sa whole. Kung i-extend po ito, Secretary Rex, kasi para makaahon sila, kasi sabi nyo baka ito, 2 milyon halos na pamilya. 2 milyon sa 4 milyon na beneficiaryo. Oo, na hindi pa nakakaahon talaga. Mga ilang taon ang i-extend or idadagdag? Hindi naman natin ini-extend yung programa. Okay. Ang sinasabi lang natin, yung programa nandyan na yan, may batas yan. Huwag lang natin gawing batayan yung 7 years sa pagpapaalis sa programa. Kailangan tignan natin yung estado ng pamilya. Kaya na ba talaga nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa? Yung mga anak ba nila nakatapos na? Alam nyo, Yusek Claire, sa DSWD, kami siguro yung departamento na may pinakamaraming social worker. Sa huling talaan ko, 9,000 mahigit yan. At itong mga social worker, pinag-aralan nila yung case management. Yan ang pinakamabisang armas ng isang social worker pagka kinikilatis niya ang isang tao kung anong tulong ang kailangan. Sa lahat ng programa ng DSWD, mula sa AIX, mula sa AKAP, mula sa 4Ps, sa Emergency Cash Transfer, case management lagi ang paninindigan at sandigan ng isang social worker. Sa case management kasi, binibisita yung benepisyaryo, tinitignan kung okay na siya o hindi siya okay. Alam niyo, sa ating Pangulo kasi,
hindi sila numero lamang, kundi may muka ang mga 4Ps beneficiaries natin. May pangalan, may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang mga struggle, may mga kanya-kanyang mga pangarap. Sa ating Pangulo, yung kanyang mungkahi o yung kanyang statement na amendahan yung batas, kinikilala ang bawat pamilya ng 4Ps na may sariling kwento. Hindi mo pwede ilagom sila lahat na, okay, 7 years, alis na kayo. Hindi ho ganun ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo, ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na mahihirap. Yan. Sa mga natutulungan din po ng 4Ps, igawin niyo po ito lahat para maiangat din ang inyong sarili dahil tinutulungan po kayo ng gobyerno. Makipagtulungan din po kayo para kayo din niyo ang sarili niyo sa hirap. At isa rin sa pinagmamalaki ng Pangulo, ito po, sa ikalawang taon ng ating Walang Gutom program, mabibigyan ng tulong ang 600,000 pinaka-nangangailangan ng kabahayan sa kanilang nutrisyon. At sa 2027, dadamihan pa natin sa 750,000 kabahayan ang maaabot ng feeding program natin. Wow, napakalaking programa nito, Secretary Rex. Pakipaliwanag nga po kung paano ba ito magagawa. Well, una, yung Walang Gutom program ay inilunsad ng ating Pangulo para wakasan ng kagutuman. Alam nyo, sa ganitong mga panahon, magugulat tayo na may 750,000 pa na mga Pilipino na natutulog ng kumakalamang sikmura. Kung tutuusin, sa ganitong mga panahon, krimen yan. Dapat wala ng pamilyang Pilipino na natutulog ng gutom o walang bata na nagsasabi na gutom pa siya pero pipilitin natin na mairaos na lang. Ang vision ng ating Pangulo, pag natapos siya sa 2028, wala ng pamilyang Pilipino na matatawag na food poor. Ang food poor family, Yuse Claire, sila yung mga pamilyang Pilipino na hindi kumikita ng hihigit sa 9,000 kada buwan. Imagine nyo, 9,000, hindi lumalagpas yung kinikita nila. So sa pagkain at pagkain pa lamang, kulang na. So ang ginawa natin sa direktiba ng ating Pangulo, nilunsad natin yung kauna-unahan na anti-hunger program ng ating bansa. Ito ang pinaka-agresibo, pinaka-malawak, pinaka-targeted na intervention para once and for all, wakasan na ang kagutuman. Walang administrasyon na naglunsad ng ganitong programa. Tangi ang administration lang ng ating Pangulo ang naggumawa nitong programa. Binibigyan sila ng food credits na tigta 3,000. Pupunta sila sa pinakamalapit na tindahan at pipili sila ng pagkain na angkop sa kanila. Masarap, mura, nutritious. Nutritious, delicious, affordable. Pero sila pwede bumili ng kung ano-ano doon. Limitado lamang yung kanilang pwedeng bilhin. Yun ay naaayon sa pinggang Pinoy ng DOST at ng FNRI, yung Food and Nutrition Research Institute. So doon lang sila pipili at alam nyo, Yuse Claire, ang tagumpay nitong programa, makailan, natatanda mo, yung Globe, nag-komisyon ng isang SWS survey. At doon sa mga benepisyaryo, yung unang hanay ng 300 benepisyaryo, bumaba ang incidence ng kagutuman by 4 percentage point. At uulitin ko, hindi mga numero lamang to, kundi mga pamilya na kung dati takot na walang kakainin sa araw-araw, ito ay libo-libong mga pamilya na naisalba natin mula sa nakakatakot na problema ng kagutuman. It's a modern day scourge. Pero dito sa ating administrasyon, sa administrasyon ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., winawakasan na ang kagutuman at by next year, yung 750,000 na pamilyang Pilipino na tinatawag nating food poor o yung pinakamahirap sa mahirap, lahat sila mapapasok na sa atin sa food stamp program natin o sa Walang Gutom program natin. Good news po yan. Secretary Rex, ayoko na pong i-shortcut, nadudulas yung dila ko eh. Okay, balik naman tayo sa kalusugan. Sabi ng Pangulo sa kanyang SONA, sa ilalim naman ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng kalusugan, hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi pati na ang mga guro. Mabibigyan sila ng libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening, at libre na gamot. Kwentuhan niyo nga po kami sa programang ito, PhilHealth Secretary Vice President for Health Finance Policy, Israel Francis Vargas. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Yuse Claire. Well, ito pong ating tinatawag na YAKAP or Yaman sa Kalusugan Program. It is actually a rebranding of what we have right now as Consulta Program. Yung pong Consulta Program is the primary care program ng PhilHealth.
So, ito po, sa atin pong pag-aaral ay lumalabas na ang dating ng konsulta ay parang magpapa-check up ka kasi may sakit ka or may nararamdaman ka. But because what we want as a mandate for the primary care is really a promotive, preventive one, so kahit wala kang nararamdaman, dapat ikaw ay nagpapatingin, nagpapa-check up, lumalapit sa isang health facility para alam mo kung ano yung health profile mo. So, hindi po ito yung ikaw ay may sakit para gumaling ka, pero kahit wala kang sakit, para mailayo ka natin sa sakit. Kaya po ito ay tinawag natin ngayon na PhilHealth Yakap Program. Dito po sa ating yakap na ito, meron tayong mga serbisyo. Una, libreng konsultasyon at saka check-up. Pangalawa, meron po itong kasama na 13 laboratorio na libreng makukuha rin. Kasama po dyan yung mga examination sa dugo, X-ray, ECG, kati po yung mga examination sa taba ng dugo, creatinine, sa ihi. At kung kinakailangan, meron pong libreng 21 drugs na ibinibigay para sa ating lahat ng miyembro. At ito po ay ibinibigay sa lahat ng ating, currently we have more than 3,000 yakap centers or yakap clinics. Nationwide po, ito ay maaaring rural health center, maaaring ospital, or private clinics. We have around 500 private clinics who are participating as a yakap center. So ito po ngayon ang ating ginagawang programa at soon po, in about 2 weeks' time, we will be launching an expansion of this program with, yun nga pong nabanggit ng ating Pangulo, we will now cover free cancer screening tests for around 6 cancers, and we will expand the 21 drugs na libre to, we will add 54. So magiging 75 drugs na libre na siyang makukuha ng ating mga miyembro. At yun naman pong pagdating sa ating mga estudyante, at saka yung pong sa ating mga teachers, we actually signed a MOA with the DepEd to make sure na yun pong kanilang mga school clinics, ay maging accredited ng PhilHealth as a yakap center, and that yung mga estudyante doon ay matitingnan para po makita natin at magabayan yung kalusugan ng ating mga estudyante, pati na rin ng ating mga guro. And we just recently signed also an MOU with the DOLE. At dito naman po ang tina-target natin is ma-credit din natin yung mga health clinics ng mga employers or ng mga malalaking korporasyon or yun po mga health clinics ng mga opisina para po yung ating mga empleyado ay meron ding pupuntahan para po dito sa ating yakap program. Ganito po, Sir Pargas. Halimbawa po ako ay gusto ko lang magpakonsulta. Wala naman ako nararamdaman sakit. Pero gusto ko po magpakonsulta at gusto ko po sa Yakap Center. Let's say, sana po ba meron tayong makikita ngayon? Sa ngayon po, we have around 3,200 nationwide yakap centers and clinics. Ang listahan po noon makikita natin sa website ng PhilHealth. So, halimbawa po sa Manila, meron na po ba tayo sa Manila Yes. ngayon? Okay. So, ano po itatanong ko? Sa hospital po ba to? Center sa hiwalay po ba? Kung gusto po natin, at actually, ito po ay para sa lahat ng Pilipino. At para po tayo ay makakuha ng benepisyo na ito, kinakailangan po nating magparehistro doon sa yakap center or clinic na choice po natin. Of course, yung choice natin would be, one is for convenience, kung saan kayo mas malapit, kung saan kayo nagtatrabaho, or kung saan mas madaling pumunta sa inyo kung kailangan nyo magpa-check up. So doon po sa ating website, makikita po natin doon at pwede tayong pumili para po doon ay magpa-register tayo. Paano tayo magpapa-register? Use yun pong ating current na ipinagmalaki rin ng Pangulo, yung eGov app. Doon po, pwede tayong magpa-register para sa konsulta. Actually, makikita rin doon ang listahan ng ating konsulta or pwedeng doon sa ating portal sa PhilHealth website
or pwede po na pumunta mismo doon sa ating mga opisina para makapagpa-register tayo. Ayun, maliwanag po. So, ano po, paano ako magpaparegister? Anong ipapakita ko para masabi ko na Filipino ako? Kasi maraming gumawa na fake birth certificate. So, paano ko masasabing ako ay tunay na Pilipino at pro-Philippines ako? Pero sa ngayon po actually, wala naman tayong nire-require because ang sinasabi natin, ang lahat ng Pilipino by virtue of the Universal Healthcare Law ay miyembro na ng PhilHealth. Pero para po dito sa atin, sa ating primary care, na yakap nga po, ay kinakailangan nating ma-register doon sa Yakap Center or Yakap Clinic kasi sila po yung mag-aalaga sa atin. So ito po yung isa sa nabanggit ng ating Secretary Ted Herbosa kanina, who happens to be the chair of the board of PhilHealth, na ang mga Pilipino, meron nang dapat nagtitingin at nag-aalaga sa kanila. So dito po yun mangyayari sa Yakap. Yan, maliwanag. O, ito pa po, sir. Isang katerbang panibagong benepisyo at coverage rin mula sa PhilHealth ang inilatag ng Pangulo. Mula sa pagdami ng dialysis sessions, serbisyo at gamot, matapos ang kidney transplants. Dengue coverage na tumaas sa 47,000 pesos. Pagtanggal ng katarata, tumaas sa 187,000 pesos, pati ang mga sari-saring outpatient services and coverage. Pakibigyan niyo nga po kami ng detalye dito, Sir Vargas. Yes, we actually aggressively started increasing and expanding our benefits in 2024. Kung matatandaan po ninyo, across the board, yung ating around 9,000 case rates, in-increase natin by 30%. And then come 2025, nag-increase ulit tayo across the board sa 9,000 case rates natin ng 50% on top of the 30%. So halos na doble na po yung mga pakete natin. Maliban po dito, tayo ay meron ding mga piling pagkakasakit na in-expand at in-increase. Gaya ng nabanggit nyo, yung atin pong severe dengue ay 47,000 na ngayon na dati ay 16,000. Yun po halimbawang severe pneumonia na dati is around 36,000, ngayon po ay kulang-kulang na 90,000 pesos na. Yung dialysis po, ito po dati is 2,600 pesos. Pero itinaas na po natin ito sa 6,350 to cover for all the services in a hemodialysis session. Kaya nga po pagka doon sa hemodialysis, dapat wala nang babayadan. Especially kung itong mga serbisyo na ito ay para lamang talaga doon sa dialysis sessions. Maliban doon, nag-expand din po tayo ng ating mga catastrophic cases. One, katulad po doon sa cancer natin, yung ating pong breast cancer, kung dati ang coverage natin sa kanya is 100,000, ngayon po is up to 1.4 million pesos na po yung coverage natin doon. Yung ating pong kidney transplant, from 600,000, ngayon po ang ating pakete na is from 800,000 up to 2.1 million. Depende po ito kung ang ating ooperahan ay bata or matanda. And we also expanded yung pong donor ng ating kidney transplant. Hindi na lang po ito living donor, but we also cover deceased organ donor. And ang maganda po dito, alam natin na kung ikaw ay nagtatransplant ng kidney, pagkatapos ng transplant po, ay meron kang buong buhay or lifetime na iinumin na gamot. Yun po yung anti-rejection drugs at saka immunosuppressants na umaabot po ito sa halos 40,000 a month. And kasama po doon, meron din pong monthly laboratory monitoring. So ngayon po, with the expansion of the kidney transplant, meron din po kami bagong benepisyo for post-kidney transplant monitoring and medications. Of course, as approved by our board. At sa unang taon po, it will cost around 800,000. Sa second and succeeding year, it will cost po yun. Na meron po tayong ganong ginagawa.
Ang isang pinakamaganda po din natin na benepisyo na inilabas, yun pong para sa atake sa puso, yung pong acute myocardial infarction. Dati po kasi ang ating benepisyo para dyan, kung halimbawa ang gamutan ay yung medical, yung pong tuturukan lang ng gamot para may pampatunaw sa bara ng puso, ang benepisyo natin dati doon is around 13,000. Ngayon po, nasa 130,000 na siya. At kung kinakailangang operahan, like angioplasty, dati po ang benefit natin is around 30,000, ngayon po nasa 530,000 pesos na. At ang pinakabago po naming benepisyo, Yusek Claire, is meron tayong primary care, meron tayong inpatient care, or yung nako-confine ka. Pero kapag nadala ka sa emergency room, para sa emergent care, or sa Bukas Center for Urgent Care, wala tayo dating coverage niyan. Pero ngayon po, meron na tayong outpatient emergency care package na kung yung mga pasyente madadala sa emergency room, binigyan ng unang panglunas, inobserbahan, pinauwi, at sa bahay na lamang magkakaroon ng gamutan, covered na rin po natin ang emergency care package. Napakagandang balita niyan. Pero tandaan niyo po mga kababayan, ang proyekto na Bukas Centers, Yakap, at yung Expanded PhilHealth Coverage ay proyekto at programa po ni Pangulong Marcos Jr. kasama ang DOH at ang PhilHealth. Huwag po kayo magkakamali, okay? Pero kahit po may mag-aalaga sa inyo, bawal pa rin pong magkasakit. Yan. Isa pang magandang balita yung na yumanig talaga kahapon, sected. Areglado na itong sabi ng Pangulo, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ang pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Napakagandang balita niyan. Sir, paki-explain nga po. Napakaganda yan. Yan ang talagang umpisa ng universal healthcare. Ang bayad na bill mo dati nang ginagawa, pero sa pinakamahihirap. Kailangan indigent ka o 4-piece ka. Pag na-hospital ka, no balance billing. Dito sa utos ng Pangulo, dinagdagan ang budget namin, yung tinatawag na MOOE, Maintenance and Operating Expense of the 83 hospitals of DOH, para pag ikaw ay na-admit sa basic accommodation, ito po yung ward. Pero yung ward po namin, po, ang DOH hospitals, ang ward po, 40 of the 83 hospitals, ang ward po, air condition. Pwede ko kayong samahan para makita nyo. Hindi na siya parang kawawa. At wala ka nang babayaran. Makikita doon, PhilHealth will pay for the hospitalization, yung case rate, yung MOE, yung tinatawag naming quantified free service galing sa aming pondo, yung doktor bayad na kasi may sweldo po yan. So, pag ikaw ay nagpa-admit sa basic accommodation, wala ka nang babayaran. So, pag ikaw nagpunta sa private, may bayad. Pero pag nagpunta ka sa DOH hospital, any of the 83 DOH hospitals all over the country, at ikaw ay na-admit sa basic accommodation, wala nang babayaran. Sabi nga ni Presidente, bayad na ang bill mo. Ayan, napakaganda po talagang balita niyan, Sected. Pero ngayon, sa puntong ito naman, atin pong sasagutin ang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Okay, unahin po natin si Secretary Rex. Ano po itong nababanggit niyo po patungkol po sa expansion of provision of services for homeless Filipinos? Yusek Claire, kung matatandaan nyo, isa sa utos ng ating Pangulo, siguraduhin na yung mandato ng DSWD, yung social protection, kung tawagin, kailangan malawak, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na walang-wala talaga. At kung meron tayong matatawag na mahirap sa pinakamahirap, yun yung mga families and individuals in street situation. Sila yung mga nakatira sa lansangan. Alam niyo, Yusek Claire, naglunsad tayo ng programa, ayon na rin sa guidance ng ating Pangulo, yung Pag-abot Program mula noong 2023. Yung Pag-abot Program, mahigit 100 na social workers namin ang naglilibot sa mga lansangan ng Metro Manila
sa mga overpass, sa mga underpass, sa mga lugar, sa ilalim ng tulay, kung saan matatagpuan to mga families or individuals in street situation. Kinukupkup natin, kinukumbinsi natin na sumama sa amin para panandaliang tumira sa ating shelter. Yung tandaan nyo, yung shelter natin, yung dating Pogo Hub na kinonvert na natin ngayon sa isang maayos at magandang soup kitchen at shelter. Pero hindi ho sila doon habang buhay natitira. Ang layunin natin, maiuwi natin sila sa kanilang mga komunidad, pero na may sapat na intervention, kabuhayan, or ano pang intervention na kailangan nila para mag-thrive sila at hindi na kailangan mapilitan pang tumira sa lansangan. Katulad ng Walang Gutom program, bago tong programa na to, kung dati-rate, local government unit ang nasa harapan ng pagsugpo ng pagtulong sa ating mga kababayan, ngayon, national government na ang nakikipag-ugnayan sa local government. DSWD na ang may mga team na nag-iikot, kasama rin ang local government unit, para masigurado natin na walang Pilipino na naiiwanan, lalong-lalo na yung mga nasa lansangan. At ito lang ang administrasyon na nagpundar talaga sa ganitong programa para masigurado natin na ang social protection o ang proteksyon ng Estado ay angkop at malawak, lalong-lalo na para sa mga pinakamahihirap natin na kababayan. Meron ba na po kayo sa pang programa? Tara Basa Program. Ano naman po ito? Yan yung nabanggit ng Pangulo kahapon. Sabi nga niya na kailangan ituloy ng DSWD at ng DOLE yung mga programa nila kung saan ang ating mga college students nagka-cash for work. Dati-rati kasi, Yuse Claire, ang nakagisnan na education assistance. Pupunta sa DSWD yung mga mahihirap natin na mga college students, humihingi ng tulong pinansyal para mabayaran yung matrikula sa kanilang mga paaralan para makagraduate. Wala namang masama sa education assistance. Pero binago natin yung konsepto at ginawa nating conditional. Ano ang kondisyon? Sa laman ng 20 days, kailangan mag-tutor sila sa mga pampublikong paaralan ng mga grade 2 na mga bata na hirap magbasa at gabayan rin ng mga magulang para maging effective na mga magulang o unong guro sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos noon, 2 oras lang kada araw ang volunteer time nila, pero babayaran sila ng minimum wage ng buong araw. So, it's a cash for work program para may taya rin ang ating mga college student. Sabi nga ng Pangulo natin kapon, yung mga ate at mga kuya natin na nagsisilbing volunteer tutors, ngayon, binibigyan na natin ng compensation para maging bahagi ng solusyon para masugpo ang illiteracy o yung kahirapan na magbasa. In short, it's an education assistance pero may taya sila, nagtatrabaho sila, bahagi sila ng nation building. Napakaganda po niyan, Secretary Rex. At ito naman po, tanong po kay Secretary Ted mula sa GMA News Online. Regarding PBBM's declaration of zero billing in the hospitals, when will it start? Actually, sinubukan na naming isoft yan nung May 14. Pinasubukan ko na bago i-announce ni Presidente yan. So actually, nag-umpisa na kami no balance billing nung May 14. At kaya namin. So tuloy-tuloy na yan. All the hospitals will be doing no balance billing. Tulong din dyan yung MAIFIP program, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. I-follow up ko lang po, Sec Ted. Kanina binanggit nyo talagang kailangan ng tulong ng LGUs. Kasi tungkol sa vaccine, may mga pagkakataon ba na talagang walang available sa pagamutang ospital ng bayan patungkol po dun sa vaccine, yung animal bite vaccine? Paano po yun? Yan ang pinaka-number 1 na consultation sa aming Bukas Center. Yung nagpapabakuna dahil nakagat ng aso. Yung anti-rabies vaccine sa tao. Gusto ko sana ipaliwanag sa lahat na 2 ang klase ng bakuna sa rabies. Isa para sa aso at pusa, isa para sa tao. Mas mura po yung bakuna sa aso. At we recommend kasi 54% na nagpapabakuna sa aming animal bite and treatment centers ay may sariling alaga. Ano ibig sabihin nun kung 54%? Hindi nila pinapabakunahan yung aso nila. 50 to 100 pesos lang a year ang pagpapabakuna ng isang alagang aso o pusa. So kung hindi nyo ito ginagawa, talagang you end up going to get mga 2 or 3 vaccines para sa anti-rabies. Kasi hindi ka sure, baka may rabies yung aso. Pero ang recommendation ko,
ang LGU dapat tumulong, pabakunahan yung mga pet owners, yung kanilang alaga, para hindi na pipila sa mga DOH hospital. May reimbursement din ng PhilHealth dito sa anti-rabies vaccine. Ang problema ko lang, kung minsan nagkakaroon ng medyo may konting kalokohan, ipapasa sa amin sa DOH yung first 2 doses, yung third dose kukunin ng LGU, sila ang babayaran ng PhilHealth. Imumungkahi ko nga sa PhilHealth na bayaran yung kung sino yung nagbigay ng dose. Wari, 2 dose ibayad sa DOH hospital. At kung 1 dose lang binigay mo, 1 dose lang ang ibayad sa inyo. So, prevention ang importante dito. Tayo lahat may mga alagang hayop. Pabakunahan natin. Be responsible pet owners. Nakita ko nga sa ibang bansa, mataas yung penalty. Sa Singapore, Yusek Claire, 1,500 Singapore dollars. Pag nahulihan ka na yung alaga mong aso, walang bakuna ng rabies. So, patutulong kami uli sa local government, sa mga mayor. Madaming mayor nagbibigay ng libreng bakuna ng aso tuwing March, anti-rabies month. Salamat po, Sected. Kasi ang dami na problema dyan po sa animal bite vaccine. Para po kay Doc Pargas, mula sa GMA News Online, on PBBM's announcement of free dialysis offered year-round, he mentioned thrice a week, year-long ang offered. What if the patient was recommended to have more than 3 sessions weekly? Is it still covered? Normally po, ang maximum dialysis sessions really are 3 times a week. And so with 54 weeks in a year, with around 156 sessions. So isang buong taon na po yon. Ngayon, kung halimbawa at kakailanganin po ng special dialysis, meron po tayong ibang pakete para doon at mako-cover pa rin natin. Yun pong ating 156 sessions at 6,350 is for the regular hemodialysis session. Ayan, thank you po, sir. Doc Pargas. Ito po, maraming salamat sa mga taga-media po na nagbigay ng kanilang mga tanong. Pero ngayon po, pupuntahan naman natin ang mga katanungan mula sa mga estudyante ng San Juan City Academic Senior High School. Palakpakan naman dyan. Yes. Unang katanungan, napakahirap po. Ang hirap talaga ng mga tanong ng mga estudyante, sir. Mula kay JJ Lumbo. Nasaan na yan? Nasaan na siya? Zabdel Tanyola. Ayan. At saka si Francis Jangria. Sected, tandaan nyo na po yung mga mukha nila. Mahirap ang tanong. Ayan, thank you po. Ang tanong po nila, ang zero balance billing po ba ay walang limitasyon? Meron, sabi sa akin ng ibang hospital director, may mga procedure na napakamahal, diagnostic test na napakamahal, at meron ding mga operasyon at procedure na mahal. So ito baka magkaroon ng exception. So yun yung, pero very rare yan. Most of the time, mako-cover natin yan at patutulong tayo sa ibang ahensya. Nandiyan ang PCSO, nandiyan ang Presidential Social Fund. So pwede pa rin malibre yan. In fact, noong birthday last year ni President BBM, nilibre niya lahat ng DOH hospital. Nagulat yung mga pasyente, pati private, hindi niya pinagbayad. Sinagot na ni last year ng birthday niya. I think this year gagawin niya uli yun. Okay na ba? Good news ba yan? Thank you. Ang nakakataka nga ko, ang dami na nagagawa ng Pangulong Marcos Jr., ng administrasyon na ito, DOH, PhilHealth, DSWD, pero parang walang nakikita yung ibang mga, alam nyo na. Anyway, ito po, dagdag tong tanong. Mula kay Jenny Mercado. Aba, artistahin. Nasa si Jenny Mercado? Parang pangalan ng artista. Oo nga. Mukha ring artista. Oden Alicia Rhea Abelia ng San Juan City Academic Senior High School. Ayan, silang tatlo. Sir, sa'yo ulit. Oo. Ang zero balance billing po ba ay applicable para sa lahat? Yes, basta na-admit kayo sa basic accommodation. So very important, pipiliin natin yung basic accommodation para wala na kayong babayaran sa DOH Hospital. So 83 po, nilabas namin yung listahan ng DOH Hospital sa buong Pilipinas para alam nyo kung saan ito. May mga local government, LGU, dating mayor, si Rex, nagbibigay din ng no balance billing yan. Actually, yung mga mayayamang lokal na pamahalaan, PhilHealth, tapos sagot na nila yung remainder. So may mga, hindi natin mapipilit lahat ng LGU.
Pero yung mga mayayamang LGU, sumasabay po sa DOH at nagno-no balance billing din. Congrats din Secretary Rex. Yan. Sa pagiging dating mayor ng Valenzuela. Okay. Ito naman ay galing kay Yasen Usman. Yasen, where are you? O, natakot yata si Yasen. Kasi ang hirap po talaga ng tanong. PhilHealth po. Yan. Okay, Doc Pargas, karamihan po kasi sa mga benefits ng PhilHealth, hindi po alam ng mga mamamayan. Kaya kaunti lang po ang nakikinabang. Ano ang pwedeng maging aksyon sa problemang ito? Tama po kayo dyan, and we recognize that. Napakahirap ipaalam sa more than 115 million Filipinos kung ano yung mga benepisyo ng PhilHealth. Kung kaya tayo nga po ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan sa media for being information multipliers. At sana tayo din pong mga estudyante, sana po ay matuto at pag-aralan din natin ang PhilHealth para tayo rin po mismo ay makakapagsalita at makakapagsabi ng kung ano yung mga benepisyo. But of course, sa amin pong ahensya, meron po kaming mga programa, meron po kaming Corporate Affairs Office, Communications Affairs Office, meron po kaming Action Center, meron po kaming mga hotline para po, at ginagawa po lahat ng paraan para mas maipakalat yung impormasyon tungkol sa PhilHealth. But yes, we do recognize that information really is a challenge. Thank you po, Doc Pargas ng PhilHealth. At ngayon po ay nais nating tanungin ang ating mga panelists sa pag-angat ng kalidad ng buhay ng sambayanang Pilipino sa administrasyong PBBM. Kumplituhin po ang pangungusap na ito. Very briefly po. Sa isang bagong Pilipinas, blank. Unahin po natin si Sec Ted. Meron akong sinasabi lagi dyan, sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Gusto ko lang masabi dito sa ating mga senior high, marami din kaming oportunidad. There are 22 medical schools na nasa SUC. So kung gusto nyo maging doktor, meron tayong free higher education na makukuha sa state universities and colleges. Ganon din yung mga intermed program ng PGH, ng UP, ng UST. Meron din kaming scholarship na nasa CHED. So kung gusto nyo magdoktor, madami pong pwede. Ang isang hindi nasabi pala kahapon, kanina, kahapon, in-announce ng lahat ng munisipyo, 1,700 plus municipalities of the Philippines, now have doctors. 792 supported by DOH doctors and 1,000 plus supported by the local government. So, hindi na totoo yung dating mamamatay kang walang doktor. So, lahat ng munisipyo may doktor. So, itong mga bata, iniengganyo ko, meron tayong mga courses para sa nurses, sa midwives, sa radtech, sa doktor. Iniengganyo kayo to be interested and join the healthcare system. Yan. Thank you po, Sec Ted. Sec Aliling. Alam po ninyo, pagka itinanong po natin ang maraming karaniwang Pilipino, Sir. Complete the Opo. sentence. Ito Ganun ba? marami na pong Excited. marami pong Pilipino ang mangarap magkaroon ng sariling tahanan. Kaya po sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo, katulong po ng DHSUD, ang ating mga ahensya na nandito ngayon, NHA, Pag-ibig, SHFC, and NHMFC, upang tiyakin na sa bagong Pilipino, bawat Pilipino ay maaari na ulit mangarap magkaroon ng sariling tahanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Secretary Aliling, before po nung wala pa po ako sa government, nagkakaroon po ako ng hearing sa DHSUD. Nahihirapan po akong i-pronounce. Ano po ba pag-pronounce yan? Should? Disud, silent H. Doon pa lang hirap na hirap po ako. Thank you, Yes Pare po, Aliling. magandang hapon po ulit. Okay. Secretary Rex. Yusek Claire, hiniram muna ni Ted yung tagline namin na bawat buhay mahalaga. Kami sa DSWD ang may copyright ng tagline na yan. Alam ng mga taga-DOH yan. Tingnan mo, Sec Ted, yung mga tao mo hindi pumapalakpak. Hiniram lang nila. Pero so babaguhin ko na lang yung sagot ko. Sa bagong Pilipinas, walang gutom at walang pinapanganak na mahirap. Thank you. Ganda. Doc Pargas. Para naman po sa PhilHealth, sa bagong Pilipinas, mayroon tayong mabilis, patas, at mapagkakatiwalaang PhilHealth.
Maraming salamat. Ayan, mga kababayan, maaasahang sistema ng serbisyong medikal at pagpapaunlad lipunan. Bawat buhay mahalaga. Yan ang bagong Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakibahagi sa unang araw ng ating 2025 Post-SONA Discussions. Naging produktibo po ang ating mga diskusyon ngayong araw. At nasuri natin ang mga prioridad ng pamahalaan na binigyang diin ng ating Pangulo sa kanyang talumpati. Ipinaabot din namin ang taus-pusong pasasalamat sa ating mga panelists, ating mga kasamahan sa media, mga kababayang nandito ngayon, of course mga students, at kayo pong mga nakaantabay sa ating live stream para sa kanilang aktibong pakikibahagi. Muli, ako po si Undersecretary Claire Castro. Magpapatuloy tayo sa ating talakayan bukas, simula alas 9 ng umaga. Abangan ang 2025 Post-SONA Discussions. Maraming salamat po.